Magandang araw mga manonood, nandito kayo sa Crash Moto. Matapos ang mahabang pahinga, ito ang unang malaking kwento sa channel. Tatalakay natin ngayon ang mga motorsiklong para sa law enforcement agencies. Kailan at saan unang ginamit ang dalawang gulong na sasakyang may makina para sa serbisyo? Anong motorsiklo ang ginamit ng Soviet Police? Bakit nung panahon ng Great Depression, nilagyan ng mga armor plate ang mga American Harley sa Detroit at Chicago? Bakit sikat ang BMW na sasakyan sa mga ahensya ng iba't ibang bansa? Paano sinabotahe ng French Gendarme ang proyektong pambansang motorsiklo na may Citroen engine? Malalaman ninyo ito at iba pa sa episode na ito. Inaanyayahan ko kayong makinig tungkol sa mga motorsiklo ng pulis. Magiging interesante ito. Mga manonood, bago ko simulan ng kwento, nais ko munang magbahagi tungkol sa sarili ko. Ang ganitong kwento ay nangangailangan ng malaking pagsisikap sa pagkuha ng impormasyon, pagsusulat ng script, voice-over, editing at post-production. Pinakamasarap yung makita ang reaksyon ng manonood at mabilis dumami ang views kapag na-upload na ang kwento. Pero hindi lahat ng ganitong video ay sumuswerte. Halimbawa, ang episode tungkol sa karera ng motorsiklo sa Isla ng Men ay umabot lang sa 33,000 views. Kaya magkasundo na lang tayo. Kung kapaki-pakinabang at sapat ang kalidad ng episode, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kakilala. Para sa mga may malasakit at interes sa mundo ng dalawang gulong. Salamat! Ang mga unang motorsiklo ay lumitaw na noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Sa simula, tulad ng lahat ng bago, ito ay mga prototype at mga experimental na modelo na may dalawang pangunahing layunin. Una, upang subukan ang performance sa kalsada. Pangalawa, upang alamin ang reaksyon ng lipunan. Handa na ba ang lipunan para sa bagong bagay na ito o hindi pa? Ang kauna-unahang mass-produced na motorsiklo sa kasaysayan ng sangkatauhan ay itong makina na tinatawag na Hildebrandt Wolfmueller. Ang produksyon nito mula 1,874 hanggang 1,877 ay inorganisa ng mga Aleman, magkapatid na sina Hendrik at Wilhelm Hildebrandt at Alois Wolfmueller. Dinaglaon, naglabasan ang iba pang kumpanyang mass-produce ng motorsiklo. Simula 1,900 na raan nagsulputan ang mga kumpanya ng motorsiklo na parang kabute at lalo pang sumikat at naging popular ang motorsiklo bilang bunga ng pag-unlad. Sandali nating iiwan ang dalawang gulong na sasakyan at balikan natin ang kaunting kasaysayan ng mga tagapagpatupad ng batas. Ano ang ginagamit ng mga mahigpit na pulis noong ika-19 na siglo? Karamihan sa kanila ay nakasakay sa kabayo ng paisa-isa. Gumagamit sila ng karwaheng hinihila ng hayop para sa pagbiyahe ng tauhan at pagdala ng lumalabag sa batas. Ang ika-19 na siglo ay panahon ng singaw. Ang tren na pinapagana ng singaw ay simbolo talaga ng panahong iyon, pati na rin ng simula ng ika-20 siglo sa totoo lang. Ginamit din ng pulisya ang mga bago ng tren para magbantay ng bilanggo at magdala ng mahahalagang kargamento at armas. Noong huling dekada ng ika-19 na siglo, sumikat ang bisikleta dahil maginhawa at madaling gamitin sa pagpapatrolya sa lungsod at kanayunan. Sa parehong panahon, nagsimula ring lumitaw ang mga kotse at motorsiklo. At ang mga tagapagpatupad ng batas na may pondo naman ay hindi pinalampas ang mga bagong teknolohiya na magpapadali, magpapabilis at magpapagaan sa kanilang tungkulin. Medyo wala ito sa paksa. Pero alam mo ba kung saan at kailan unang ginamit ang kotse sa serbisyo ng pulisya? Nangyari ito sa Estados Unidos sa lungsod ng Akron sa estado ng Ohio noong taong 1879. Ginamit ang dikuryentang 4 na gulong na kotse para sa pagpapatrolya. Ang karwaheng ito ay umaabot ng 26 na kilometro bawat oras at may saklaw na 48 kilometro. Ang unang naging driver ay si Louis Mueller at ang unang misyon ay kunin ang isang lasing mula sa kalsada ng lungsod ng Akron.
Pagdating naman sa unang paggamit ng motorsiklo sa serbisyo, karamihan sa mga sanggunian ay mas pinipiling ibigay ang unang karangalan sa mga motorsiklo ng Harley-Davidson. Noong 1908, apat na motorsiklo mula sa kumpanyang ito ang binili ng pulisya ng Detroit. Sa parehong taon, ang pamunuan ng pulisya ng bayan ng Evanston na nasa estado ng Illinois ay bumili ng motorsiklong Excelsior Henderson para sa pagpapatrolya. Noong 1909 lumitaw sa ilang unit ang mga Indian motorsiklo. Ayon sa ibang ulat, Indian din ang unang motorsiklo na ginamit sa serbisyo. Noong 1907 binili ng pulisa ng New York ang dalawang gulong makinang disenyo ni na Hedstrom at Hendy. Nakita ng mga alagad ng batas na mahalagang taktikal na kagamitan ng motorsiklo na nagbibigay sa kanila ng kalamangan laban sa krimen dahil sa bilis at liksi nito. Di nagtagal, ginaya ng iba pang pulisya sa US ang halimbawang ito at bumili rin ng dalawang gulong na sasakyan. Dahil dito, umasenso ang kita at pinansyal na kalagayan ng mga gumagawa ng motorsiklo mula sa kontrata ng gobyerno. Ang pinakaunang opisyal na motopatrol bilang isang hiwalay na unit ay tinatag sa Berkeley, California noong 1911 ng hepe ng pulisya na si August Vollmer. Sa Berkeley, unang itatag ang pamantayan sa pagsasanay ng mga pulis na nagmomotorsiklo. Nilagyan pa ng leather side bag ang mga Harley-Davidson at Indian motorsiklo para sa mga gamit sa serbisyo. Pero tingnan ninyo, ganito ang sitwasyon. Hindi malabong bago pa man dumating ang Indian noong 1907 sa pulisya ng New York at ang unang Harley na nagsilbi noong 1908. May ilang pulis na gumagamit ng sarili nilang motorsiklo. Ginamit ng mga pulis ang mga motorsiklo pangunahin para sa pagpapatupad ng mga batas trapiko at bilang mga sasakyang pang-eskorta. Simula pa lang, may mga pamantayan na para sa mga sasakyang pang-serbisyo at mahalaga na mahusay ang performance ng motorsiklo upang matagumpay na habulin ang anumang sasakyan sa kalsada at mabilis na makarating sa destinasyon. Dahil dito, ang pinipili ng pulisya noon at hanggang ngayon ay malalakas at malalaking motorsiklo. Nang simulan ng mga awtoridad ang paggamit ng motorsiklo, nakita ang pangangailangan ng pagsasanay sa matinding pagmamaneho at pag-aaral sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga sasakyan. Unti-unting nadagdagan ang mga kinakailangan sa paglalagay ng mga espesyal na kagamitan sa motorsiklo. Sa kasalukuyan, ito ay mga espesyal na tunog na signal, ilaw na signal, mga kagamitan para sa photo at video recording, radyo, nabigasyon at iba pa. Gayunpaman, maaring ang pinakaunang imbensyon bukod sa leather bag ng motorsiklo patrol ay ang speedometer needle holder. Para saan ito? Habang hinahabol ng pulis ang lumabag sa speed limit, itinatapat nila ang bilis ng patrol car sa sasakyan ng sibilyan at kinukuha ang speedometer reading. Kapag nahuli, base ito sa ipinakitang bilis. Maaari nang ipakita ang ganito. O tingnan mo, sobrang bilis mo sa kalsada, 40 milya kada oras. Susulatan kita ng tiket, magbabayad ka ng multa. Isa rin sa mga naunang imbensyon ay ang espesyal na tunog na signal na may mechanical na pagpapatakbo. Makikita sa mga kuhang ito ang isang ganitong aparato na pinapagana tulad ng dynamo ng bisikleta mula sa gulong ng sasakyan. Pagkatapos ng Estados Unidos, nagsimula rin gumamit ng motorsiklo ang pulisya sa UK, Pransya, Alemanya, Italia at iba pa. Sa simula, sa mga technological na mas maunlad na bansa. Halimbawa, sa Pransya, nangyari ito noong 1910 at sa Britanya, opisyal na noong 1921. At kalaunan, kahit ang mga bansa na walang sariling paggawa ng motorsiklo ay na-appreciate din ito. Halimbawa, narito ang palabas ng motopulisya sa Mexico taong 1937 o sa Australia noong kalagitnaan ng dekada 30. The mark as any other bandit. So mobility is the feature of the Sydney Police Carnival. Dito, alam nyo, isa pang mahalagang pamantayan sa paggamit ng motorsiklo ay ang klima. Sa mga lugar na ang taglamig ay halos wala o kung meron man ay maikli lang, na may nyebe at matinding lamig ay mas makatuwiran ang paggamit ng motorsiklo sa serbisyo. Sa mga bansang kalahati ng taon ay taglamig,
mas pinipili ang kotse o kabayo dahil mas madali silang dumaan sa makakapal na nyebe kaysa demotor na sasakyan. Mahalaga ring pamantayan ang kalagayang pang-ekonomiya ng bansa sa panahong iyon sa pagpili ng sasakyan para sa mapayapang serbisyo. Dito, simple lang. Ang motorsiklo ay likas na mas mura kaysa kotse dahil mas kaunti ang materyales at paggawa na kailangan para gawin ito. Halimbawa, sa Europa at Unyong Soviet, pagkatapos ng digmaan ng huling 1900 at 1950 at simula ng 1960. Ang motorsiklo ay malawakang ginagamit ng mga ahensya ng panloob na kaayusan at trapiko. Sa totoo lang, may mga motorsiklo pa nga para sa mga bumbero na pag-uusapan din natin balang araw. Tatalakayin dito ang kasaysayan ng motorsiklo ng pulisya sa Estados Unidos na itinuturing na pinakapansin-pansin sa kasaysayan ng motorsiklo sa serbisyo ng pulisya. Sa US, unang ginamit ang dalawang gulong na sasakyan sa serbisyo tulad ng nabanggit sa nakaraang kabanata. Indian sa New York noong 1900 at 7 sumunod ang Harley Davidson sa Detroit matapos isang taon. Sa unang dekada na ika-20 siglo sa Estados Unidos, nagsimula ang malawakang produksyon ng sasakyan. Dapat nating pasalamatan si Henry Ford at ang kanyang conveyor assembly methods sa mga sasakyan. Sa ganitong paraan, hindi na naging karangyaan ng sasakyan. Habang dumarami ang modelo ng Ford, lalo pang bumababa ang presyo nito. Halimbawa, ang Ford Model T noong 1908, 1910 ay nagkakahalaga ng $825 hanggang $850. Pero noong 1917, $350 na lang. Nakakabalib talaga ang dami ng sasakyan sa kalsada. Narito ang mga numero para maintindihan ninyo. Ang kabuuang bilang ng mga truck at kotse sa Amerika ay tumaas mula 8,000 noong 1900 hanggang 1,258,000 noong 1913. Dahil dito, tumaas din ng malaki ang mga paglabag sa batas trapiko, aksidente sa kalsada at bilang ng mga namatay sa lansangan. Nagpasya ang mga awtoridad na dagdagan ng pulisya sa kalsada at gawing mas moderno ang kanilang mga sasakyan para sa positibong epekto. Noong 1910 mabilis na dumami ang mga motorsiklo na ginagamit sa serbisyo at hindi lang ito ang mga modelo mula sa dalawang pinakakilalang Amerikanong tatak ng motorsiklo na alam ng karamihan. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, maraming gumagawa ng dalawang gulong na sasakyan sa US pero karamihan ay di nakaligtas sa malaking depresyon. Sa garay ng mga pulisya, makikita mo ang mga sasayang gawa ng ACI, Excelsior, Pierce, Henderson at iba pa. Nagustuhan ng mga pulis ang 4 na sunod-sunod na silindro ng Henderson. Ito ay isang matibay at napakamaasang makina. 768 na kubiko, 7 kabayo ang lakas. At sa mga unang modelo, napakahaba ng wheelbase na umaabot sa 1,650 mm. Noong 1914, nagsimula ang unang digmaang pandaigdig. Sa una, nais ng Estados Unidos ang pagiging neutral. Pero dahil sa ilang pangyayari, noong Abril 6, 1917 idineklara ng Kongreso ang digmaan kontra Alemanya. Agad pinalawak ng Estados Unidos ang ekonomikong at pandagat na tulong sa mga kaalyado at nagsimulang maghanda ng ekspedisyonaryong hukbo para sumali sa labanan. Nagbigay ang industriya ng malaking bilang ng mga motorsiklo sa hukbo at pagkatapos ng digmaan, maraming natirang motorsiklo ang ibinigay sa pulisya. Magagamit pa ito doon dahil nagbabadya na ang digmaan laban sa banditismo. Sa kasaysayan ng Estados Unidos, nagkaroon ng panahon na tinatawag na prohibition na tumagal mula 1920 hanggang 1933. Akala mo ba noon tumigil agad ang mga tao sa pag-inom? Hindi yon ang nangyari. Nilalabag ng mga tao ang pagbabawal sa iba't ibang paraan, kaya lumaganap ang ilegal na kalakalan ng alak. Palihim nilang ginagawa at inaangkat ang alak at nagsulputan ang mga armadong grupong kumukontrol sa ilegal na proseso. Sa kabila ng barikada, naroon ang mga pulis. Tunay na digmaan ito sa mainit na lugar sa bansa. Makikita mo ang mga pulis na may motorsiklong may bakal na kalasag para sa driver at pasahero ng sidecar. Ganon kaseryoso ang lahat. Bukod sa laban sa krimen, may puwang din para sa kabayanihan. Halimbawa, sina opisyal ng motopatrol na si Thornton Edwards sa Indian at Stanley Baker sa Harley at Davidson ay nagbabantay nung gabi ng ika-12 ng Marso, 1928. Nang tumama sa California ang isa sa pinakamalalang kalamidad sa kasaysayan ng Estados Unidos. Pagkaraan ng hating gabi, bumagsak ang bagong dam ng San Francisco na 36 caliber paakyat sa Ilog Valencia.
Dumiretso ang malakas na agos ng tubig sa bayan ng Santa Paula. Nalaman ng lokal na pulisa ang paparating na panganib bilang sandali matapos bumagsak ang dam. 3 oras na nag-ikot sina Thornton at Baker sa Santa Paula gamit ang motorsiklo para ipaalam sa mga residente ang paglikas. Sabi sa alamat, inayos ang motorsiklo ni Thornton dahil napuno ito ng tubig nung gabing iyon. Dahil sa aksyon ng 2 opisyal, maraming residente ang nailikas at nabawasan ang nasawi. Isa pa sa mga kawili-wili, mayroong video na ito na tinatayang mula pa noong dekada 20 kung saan makikita ang isang motorsiklo na may hawla sa sidecar. Hinuli ng pulis ang nagmamaneho ng kotse, inaresto at dinala sa presinto sa mismong hawla. Pero isa lang itong nakakatawang palabas. Makikikita mong peke ang mga rehas at ang puting upuan ay galing lang sa kalapit na terasa. Bukod pa rito, wala ring lohika. Ang taong inaresto habang nasa kulungang ito ay maraming paraan para gambalain ng pulis sa pagpapatakbo ng kagamitan at madali rin niyang maaaring nakawin ang mga susi o ang opisyal na baril. Hindi ko naman tayo bibigyan ng paanyaya, kayong mga mabubuting tao na nakaupo dyan sa inyong mga komportableng upuan sa sinehan. Ipinarko ko ang motorsiklo ko sa gitna ng screen na ito. Ayon sa kumpanyang Harley at Davidson, sa pagtatapos ng dekada 1900, 20 mahigit 3,000 pulisya at mga ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng motorsiklo ng kanilang tatak. Malaking dagok sa mga gumagawa ang dakilang depresyon noong 1900 at 20 bumababa ang benta taon-taon at maraming kumpanya ang nagsara. Pagkatapos ng krisis, 3 gumagawa ng motorsiklo sa Amerika lang ang nakaligtas: Excelsior, Indian at Harley Davidson. Matatag pa rin ang huli dahil sa agresibong pagmemerkado ng motorsiklo sa pulisya, ahensya ng gobyerno at paglahok sa mga kampanya ng kaligtasan sa kalsada. Sa totoo lang, nung panahong yon, aktibong ginagamit ng mga pulis hindi lang ang 2 gulong na modelo ng Harley at mga bersyon na may sidecar, kundi pati na rin ang 3 gulong na Cervicar na lumabas noong 1931. Noong unang dekada 30, ang karaniwang Amerikanong patrol na pulis ay bumibiyahe ng 100,000 kilometro bawat taon gamit ang opisyal na motorsiklo. Noong panahong iyon, hindi maganda ang kalidad ng kalsada. Lupang kalsada, putikan, lubak at iba pang pangarap ng endurista ang bumubuo sa 80% ng teritoryo ng bansa. Bago ang ikalawang digmaang pandigdig, madilim na asul ang mga Harley ng pulisya. Mula 1,900 at 50, isa naging espesyal na madilim na pilak ang kulay nito. Matiwasay na nalampasan ni Harley Davidson ang ikalawang digmaang pandigdig dahil sa paggawa nila ng simple at maaasahang military motorsiklo, ang WLA 42. Hindi ganoon kapalad si Indian at pagsapit ng 1953 ay nalugi sila. Noong dekada 50 at 60, umunlad ang ekonomiya ng Estados Unidos at mas mababa ang krimen kaysa noong dekada 20. Ngunit hindi nawala at lalong lumala ang sitwasyon sa kalsada. Dumarami ang gumagamit ng kalsada, lumalaki ang makina at bilis, kasabay ng pagtaas na aksidente at namamatay. Lalo pa itong lumala dahil sa mga kabataang nagkaroon ng sasakyan. Ang mga kabataan, saan mang panahon at bansa ay halos pare-pareho lang. Bigyan mo lang sila ng dahilan para magpaligsahan sa kahit ano. Halimbawa, sa bilis. Maraming lumang at sirang sasakyan ang mga kabataang Amerikano na ginagamit nila sa karera at paligsahan kahit saan. Hindi sila pumupunta sa track o stadium, kundi ginagawa nila ito sa mga kalsada ng lahat. Ang mga motorcycle patrol ang inaatasang pigilan ng aksidente, bantayan ang bilis ng sasakyan at buwagin ang iba't ibang pagtitipon ng mga street racer. Para dito, bumuo ng espesyal na grupo ng nagmomotorsiklo sa maraming lungsod. Karaniwan, tinatawag silang simple lang, traffic enforcement o motorcycle units. Pero sa ilang lungsod, pumili talaga sila ng mga kakaibang pangalan. Ano sa tingin mo sa pangalang Pittsburgh Hot Rod Squad? Ang pinakakilalang grupo ay ang Tennessee Yellow Jackets. Nakasakay ang mga pulis sa matingkad na dilaw na Harley na may dagdag na dilaw na sticker sa windshield bukod sa karaniwang police markings. Ang mga opisyal ay may suot na itim na leather na bota, itim na pantalon na may dilaw na guhit, dilaw na kamiseta na may itim na flap sa bulsa at itim na kurbata. Sa ilang panahon, nagsusuot din sila ng dilaw na jacket na may itim na palamuti. Ang unit na Tennessee Yellow Jackets ay tumagal lamang ng 6 na buwan at muling binuo. Ngunit nag-iwan ito ng hindi malilimutang impresyon. Ang mga opisyal na nagsilbi rito ay nagpatuloy sa pagsusuot ng espesyal na uniforme at paggamit ng dilaw na motorsiklo sa loob ng ilang taon
at maraming ibang unit ang gumaya sa estilong ito. Ang pulis sa Harley ay naging ikona ng Amerikanong estilo at simbolo ng panahon. Hanggang kalagitnaan ng dekada 60, walang nakaisip na sasakay sila sa makinang gawa sa ibang bansa. Ang pagiging tanging tagagawa ng motorsiklo sa lokal na merkado ang dahilan ng kanyang pagiging kampante. Mabagal at tamad ang pagpapatupad ng technical na inobasyon, kaya nalampasan na si Harley Davidson ng ilang bayuwang tatak. Noong dekada 60, dumating na sa Estados Unidos ang mga BMV motorsiklo at unti-unting napalitan si Harley Davidson sa serbisyo. Noong huling bahagi ng dekada 60, inilunsad ng Moto Goods mula Italy ang produksyon ng malalaking V-twin na motorsiklo na naging paborito ng mga pulis at tinanggap sa serbisyo sa California. Nasa abot tanaw din ang mga Hapones at malakas ang pasok nila sa merkado ng Estados Unidos. Nang lumabas ang mga motorsiklong may disenteng displacement at lakas ng Japanese Big Four, naging interesado dito ang mga ahensya ng pagpapatupad ng batas. Napakaliit pa ng bahagi ng mga Japanese na motorsiklo ng pulisya bago dekada 70. Isa sa mga unang inangkop para sa pangangailangan ng pulisya ay ang Honda CB 450 at Honda CB 750. Honda CB 750. Sa mga stock na serye ng motorsiklo, naglagay sila ng espesyal na gamit ng pulisya, malakas na sirena, dalawang umiilaw na ilaw at truck na lalagyan ng radyo at emergency kit. Gayunpaman, pagsapit ng huling bahagi ng dekada 70 at simula ng dekada 80, malaki na ang naitaboy ng mga Hapones kina Harley Davidson at BMW sa larangan ng pagpapanatili ng kaayusan. Noong 1975, naglabas ang Kawasaki ng espesyal na kit para sa Z1900 na ginawang pulis na motorsiklo. Pagkatapos nito, nagsimula silang gumawa ng seryeng modelo para sa mga departamento ng pulisya. Lahat ng ito ay may windshield, sidebox, ilaw, sirena at radyo para komunikasyon. Ang pinakasikat na modelo ay ang inilabas noong 1982 na Kawasaki KZ 1000 P-Police, nakilala rin bilang KZP. Ginawa ang modelong ito sa pabrika ng Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. Sa kaunting pagbabago, lahat para sa pinakamalaking pagkakapare-pareho. Ang modelo ay ginawa hanggang 2005. Sa kanluran ng Estados Unidos, mas pinipili ng mga pulis ang Kawasaki, habang sa silangan ay nananatili silang tapat sa tradisyonal na Harley. Ang BMW naman ay medyo pantay-pantay ang pagkakakalat sa magkabilang panig ng kontinente. Sa nakalipas na 10 hanggang 15 taon, muling lumitaw ang trend ng pagtaas ng kasikatan ng Harley Davidson sa serbisyo. Noong dekada 90, 400 lang ang unit ng pulisya sa US na may ganitong motorsiklo. Ngayon, 3,400 na ang gumagamit nito sa serbisyo. Malinaw itong kaugnay ng pagpasok ng bagong teknolohiya sa mga motorsiklo ng Amerikanong tatak, pagtaas ng lakas, bilis at mas mahusay na kontrol. Ngayon, halos 80% ng modernong motorsiklo ng pulisa sa US ay Harley. Pagdating sa mga dayuhang motorsiklo, sa panahon na yon ay makikita mo ang Kawasaki Concourse 14 sa mga departamente ng pulisya. Nagsimula itong gamitin noong 2009 sa dalawang bersyon, Concourse 14, P at Police 1,400 Enforcer, BMVR 1,200R, T at Honda ST 1,300. Форснер, BMW R1200 RT и Honda ST 1300. Однако Gayunpaman, itinigil ng mga dealer ng Kawasaki ang paggawa ng mga bagong Concourse 14P matapos ang sunod-sunod na aberya sa electrical system na nagresulta sa pag-aalis sa serbisyo ng 268 na motorsiklo para sa pagkukumpuni. Makikita rin sa ilang bilang sa mga garahe ng pulisya ang mga sasakyang Victory. Partikular sa departamento ng Daytona Beach, estado ng Florida, may ilang motorsiklo ng Yamaha at Moto Guzzi na modelo Californian 1,400 at Norge 1,200. Sa mga nakaraang dekada, lumaganap ang paggamit ng electric motorsiklo sa serbisyo. Maraming departamente ang nagsimulang gumamit ng zero electric motorsiklo. Bakit zero at bakit electric motorsiklo? Ipinapaliwanag dito ang benepisyo ng electric sa ilang sitwasyon, tulad ng pagpapatrolya sa parke at urban area. Magaan ang zero at kayang harapin ang urban at off-road na tanawin. Ang pagiging tahimik nito ay tumutulong sa mga opisyal na mas epektibong makalapit sa mga pinaghihinalaan. Gayunpaman, may sariling kakulangan ang elektromotorsiklo. Halimbawa, sa bilis na 140 kph sa highway, nauubos agad ang baterya bago umabot sa 100 kilometro. Dahil dito, matagal pang mamamayani ang mga gasoline monster sa highway. Dahil madalas nating pinag-uusapan ng Harley Davidson dito, dapat banggitin na ginamit ng pulisya sa tinatayang 45 bansa ang kanilang motorsiklo sa buong kasaysayan ng brand.
Naganap ang ginintuang panahon noong dekada 40 hanggang 60 bago sumikat ang mga Japanese na sasakyan. Sa Chile, halimbawa, noong dekada 1940 ay ginamit ang ganitong uri ng armored na Model U na may kasamang 74 na makina. May nakamount na 30 caliber na machine gun sa sidecar. Sa iba pang bansa sa Latin America, pati sa Canada, Italia, Austria, Lebanon, Australia at New Zealand, sumakay din sila sa Harley Davidson sa iba't ibang panahon. Ang mas nakatatandang mga manonood na umabot pa sa Unyong Sobyet ay tiyak na naaalala kung paano sila o kanilang kakilala noong kabataan ay nagmamaneho ng Voskhod at Ids habang hinahabol ni Tito Vasha Police sa Ural na may sidecar. Sa kabanatang ito, tatalakayin ang mga motorsiklong ginamit sa USSR at mga post-Soviet na bansa. Teka, kailangang simulan ito mula sa Imperyong Ruso. Ang unang motorsiklo sa Rusya ay lumitaw ilang taon matapos magsimula ang produksyon nito sa ibang bansa noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang unang dalawang gulong na sasakyan may motor na tinawag na Rusya ay ginawa sa pabrika ng Riga noong 1879 gamit ang lisensyang binili mula sa magkapatid na Werner na gumawa ng sarili nilang motorsiklo sa Pransya. Bago ang revolusyon, hindi tuloy-tuloy ang tagumpay ng paggawa ng motorsiklo sa pabrika ng Duk sa Moscow. Bagamat may motorsiklo na sa Imperyong Ruso, hindi pa ito laganap at tanging mayayaman o ahensya ng gobyerno lang ang nakakabili. Mula taong 1914 hanggang 1917, umabot sa 15,440. 15,440 na motorsiklo ang dumating sa hukbong Ruso, karamihan ay gawa sa ibang bansa. Ito ay mga sasakyan na may solo at may sidecar. Maraming litrato mula sa panahong iyon, ngunit walang nabanggit tungkol sa paggamit ng motorsiklo ng mismong pulisya. Tungkol naman sa mga kotse, ang unang opisyal na kotse sa Rusya ay lumitaw noong 1896 na taon. Isang self-propelled na sasakyan mula Pranses na Panar at Levasseur ito, binili sa utos ng Ministro ng Transportasyon ang mahilig sa kotse na si Prinsipe Mikhail Ivanovich Kilkov. Unang binili ng ahensya ng kagawaran ng panloob na ugnayan ang kotse noong 1903. Gayunpaman, hindi nagmadali ang mga matataas na opisyal na mag-motorize lahat dahil mahusay namang natutugunan ng pulisya ang kanilang mga tungkulin sa paglalakad at sakay ng kabayo. Nang magsimula ang unang digmaang pandaigdig, maraming opisyal na kagamitan ang nailipat sa hukbo. Noong 1917 naganap ang revolusyon at pagkatapos ng digmaang sibil, interbensyon, pagpapalis sa mga dayuhang pumasok at iba pang mga pangyayari, noong ika-30 ng Disyembre 1922 nabuo ang Unyong Sobyet. Noong dekada 20, seryosong pinagplanuhan ng pamunuan ng USSR ang motorisasyon ng bansa at pagsisimula ng sariling produksyon ng motorsiklo at sasakyan. Noong panahong iyon, abala ang mga pulis sa Amerika sa paghabol sa bootlegger gamit ang Harley at Indian, samantalang sa Union ay wala pang sariling produksyon ng dalawang gulong na sasakyan. Ang mga unang motorsiklo para sa pulisya at regulasyon ng trapiko ay binili noong huling bahagi ng dekada 20 hanggang unang bahagi ng dekada 30 at kakaunti lang ito ng mga German BMW R-Leibing isa. Makalipas pa ang ilang panahon, ang mga unit ng NKVD at pulisya ay nakatanggap ng PMZ a 700 at 50 na ginawa mula 1935 hanggang 1939 sa Podolsk Mechanical Plant sa Podmoskovye. Ibig sabihin, nagsimula ang mga lokal na tagapagpatupad ng batas sa BMW at sa madaling sabi, makalipas ang isang siglo ay bumalik din sa parehong BMW kahit makalipas ang isang siglo. Pagkatapos ng dakilang digmaang makabayan, naging laganap ang paggamit ng motorsiklo sa mapayapang serbisyo. Dating ginagamit ang mga ito sa digmaan, pero ngayon ay gamit na ng pulisya. Kasama rito ang mga Harley, mga nasamsam na motorsiklo at mga lokal na M72. Noong 1945, may halos 5,000 Harley na ginagamit ng pulisya at NKVD. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada 40, dumami ang trapiko sa kalsada. Padami rin ang mga kotse bilang luho at mas abot kayang motorsiklo. Kailangang kontrolin ang lahat ng ito. Dumarami ang bilang ng mga sasakyang ginagamit sa serbisyo at unti-unti nang napapalitan ang mga sasakyang mula sa Lend-Lease at mga nasamsam na sasakyan ng mga lokal na EM72 at IZ49. Bago ang 1953, halos anumang kulay ang makikita sa mga motorsiklo ng pulisya. Nagkaayos lang ito nang maglabas ng utos ang Ministry ng Panloob ng mga Gawain MVD na mag-standardize ng kulay ng kanilang mga sasakyan at motorsiklo. Doon din lumitaw ang unang kulay na kombinasyon na binubuo ng pangunahing asul na may pulang mga guhit.
Iba-iba ang modelong ginamit noon, pero karamihan ay Ural mula Irbit. Hindi minamadali ang phase-out ng lumang motorsiklo at hindi regular dumadating ang bagong modelo sa ahensya. Sa bawat rehiyon, may natatanda ang sariling mga motorsiklo tulad ng M61, M62, M63, K750 at iba pa na matapat na naglingkod ng ilang dekada. Ayun na naman, alam mo, baterya na naman. Sinabihan na kita, kapag luma na ang baterya, hindi na matatawag na buhay yan. Noong huling bahagi ng 50 dekada hanggang sa simula ng 60, sinimula ng i-modify ang mga motorsiklo para sa paggamit ng pulisya, nilalagyan ng karagdagang kagamitan tulad ng radyo, ilaw na kumikislap at sirena, pati na rin binabago ang ilang bahagi nito. Halimbawa, sa ilang Ural, mas malakas na generator ang nilalagay para kayanin ang lahat ng kagamitang electrical. Gayun din, sa mga espesyal na makinang ito, sinikap nilang dagdagan ang lakas ng makina at mas mataas ang kalidad ng pagkakagawa. Ang ganitong motorsiklo ay nilalagyan sa pabrika ng dagdag na index tulad ng letrang P para sa patrol gaya ng IEM ZEM 62P. Noong dekada 60, iniutos ng kagawaran ng panloob ang paggawa sa Irbit ng mabilis at malakas na motorsiklo para sa pagpapatrolya. Siyempre, sa panahong iyon at sa mga sasakyang nasa kalsada ng USSR, kailangan nitong makahabol sa lahat ng tumatakbo sa pampublikong kalsada. Itinakda ang mga kinakailangan na ang bilis ng solong motorsiklo ay dapat umabot ng 150 km kada oras at 120 kapag may sidecar. Kaya ipinanganak ang EMZM 100. Para makamit ang itinakdang mga katangian, nilagyan ng motorsiklo ng fairing at ginamitan ng makinang may pinalaking kapasidad na umabot sa 1,000 at 40 kubikong sentimetro. Кубических объема. Sa unang pagsubok, hindi umabot ang motorsiklo sa tamang bilis. Inayos ang makina para palakasin at dagdagan ang kapangyarihan. Nakamit ng makina ang pinakamataas na lakas na 50 lakas kabayo, ngunit kailangan ng mataas na kompresyon at gasolina na may oktano na hindi bababa sa 85 na noon dekada 60 ay bihira. Sa isang yugto ng pagdevelop, nagkaproblema sa pagkasira ng goma. Sa huli, 3 EMSTO ang pumasa sa interagency na pagsusuri at gumawa ng unang batch ng 12 motorsiklo na may sidecar. Hindi na natuloy ang proyekto dahil ang EMZ na walang sariling maliit na pabrika ay hindi handa mag-produce ng 1,500 EMSTO kada taon. Bukod pa rito, halos kaparehong bilis ang naabot sa modelong M63P na mas madali at higit sa lahat, mas mura ang paggawa. Itinago sa archive ang mga dokumento at ulat at tahimik na namatay ang proyekto ng EMSTO. Pagtapos ng dekada 60, nag-iba muli ang kulay ng sasakyan at motorsiklo ng pulisya. Ayon sa mga sabi-sabi, ang dahilan ng pagpapalit mula sa asul-pulang kulay patungo sa dilaw-asul ay ang pagdami ng trapiko sa mga kalsada at ang pangangailangang mapataas ang pagiging kapansin-pansin. Ang kulay na ito, ang kalaunan ay naging pinakasikat at labis na minahal ng lahat ng mga restorers sa post-Soviet na mga bansa. Bukod sa mabibigat na motorsiklo, minsan makikita rin ng ibang Soviet mototeknolohiya sa serbisyo, tulad ng motor olyer na tula na gamit ng GAI. Nagsimula ang bagong panahon para sa pulisya na gumagamit ng motorsiklo noong dekada 70 nang ipatupad ng Soviet ang mga speed limit sa batas trapiko. Noong panahong iyon, nagsulputan sa kalsada ang mga motorsiklong hirap abutan ng patrol na nakaural kahit walang sidecar. Ang tinutukoy dito, syempre, ay ang ICTH Planeta Sport at ang bagong linya ng Java simula sa modelong 634. Para labanan ang mga ganitong lumalabag, nagtatag ang GAI sa kabisera ng isang espesyal na motobatalyon na kalaunan ay tinawag na Motobat. Hindi nawala sa serbisyo ang mga Ural at aktibong ginagamit pa rin ng mga tauhan ng GAI, pero sa kanilang tabi, itinuturing na tunay na elite ang mga tauhan ng Motobat. Sa totoo lang, para talaga sa kanila noong taong 73 hanggang 75, bumili ng mga bagong 700 kubikong BMW R700. Panahong ito ang simula ng kasaysayan ng makabagong motobat. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 80, halos napalitan na ng mga opisyal na sasakyan na hindi na itinuturing na luho ang mga motorsiklo sa fleet ng Gosabto Inspeksya sa malalaking lungsod. Pero sa kabisera, madalas pa rin gamitin ang mga banyagang motorsiklo habang sa maliliit na bayan at kanayunan, ginagamit pa rin ito sa serbisyo. Pagsapit ng dekada 90, nagsimula ang bagong yugto ng kasaysayan. Noong 90, pinalitan ng kulay ng lahat ng GAI na sasakyan mula dilaw tungong puti na may asul na detalye at inskripsyon. At noong taong 78, pinalitan ng pangalan ng GAI at naging GIBDD.
At kahit lumipas na ang mahigit 25 taon, hindi pa rin agad nawawala sa gamit ang pangalang GAI. Dahil sa matinding krisis sa ekonomiya noon, gumagamit ang mga tauhan ng lokal na motorsiklo gaya ng IZ Jupiter 5 Ural at sa simula ng 2,000 ang IZ Yanker. Gayunpaman, tapat pa rin ang motobatalyon sa sarili at tradisyon, kaya pinili nila ang mga motorsiklo ng BMV. Lumaki ang agwat ng mga dayuhan at lokal sa paggawa ng motorsiklo, kaya nung 2,000 SAS, isinantabi na sa kabiserang IZ at Ural. Hanggang kamakailan, sa mga rehiyon mo lang makikita ang mga motorsiklong ito. Sinimulan ng bumili ng mga unit ng GIBDD sa kabisera, kasunod ng motobat ng mga German na motorsiklo. BMW G650, R1001, R1001, R1050, R1000 at iba pa. Pagkatapos ng kabisera, nag-upgrade din ang malalaking lungsod ng kanilang motorsiklo gamit ang imported na kagamitan. Sa ngayon, kotse pa rin ang pangunahing gamit ng pulisya. Ngunit may ilang unit na gumagamit ng motorsiklo, karamihan ay BMW. Makikita rin ang Yamaha at Honda. Dahil sa paglago ng kulturang pammotorsiklo at dami ng nagmomotorsiklo, malinaw na walang planong iretiro ang 2 gulong na patrol. Sa ibang republika ng dating USSR, halos pareho rin ang naging direksyon nila. Sa Ukraine halimbawa, noong dekada 90 hanggang unang bahagi ng 2000, makikita sa serbisyo ng pulisya ang mga motorsiklong Dnieper ng Kyiv Motorcycle Plant, pati na rin ang IZH. Ngunit kalaunan, mas pinili na nila ang mga dayuhang motorsiklo. Kawili-wiling bahagi ng serbisyo ng motorsiklo ang mga escort. Ang pag-escort sa mga opisyal ng bansa at bisita mula abroad ay hindi imbensyon ng Soviet. Makikita ang ganitong gawain sa maraming bansa at sa iba't ibang panahon. Sa kasalukuyan, malamang na makikita natin ang malalaki at matitikas na sasakyan ng BMW sa hanay ng mga escort at hindi maalaga kung tayo ay nasa London, Paris o Moscow. Gayunpaman, sa USSR, medyo iba ang kalagayan. Kung ang pulisya at GAI noong dekada 60 hanggang 8 ay karaniwang gumagamit ng motorsiklong Ural, sa espesyal na garahe naman ay winawaks ang Dnieper para sa susunod na biyahe. Bagong 1,961 ginamit ang M72 para mag-escort ng mga importanteng tao. Mula noong 61, pumasok sa serbisyo ang mga Kievsky Ka-750 at sa huling bahagi ng dekada 60, Ka-750, Maat Ka-650. Iba talaga ang mga makinang ito kumpara sa sibilyang M72 at Ka-750. Maingat silang sinusuri at inaayos. Mas mataas ang kalidad ng pyesa at pintura. Walang upuan sa likod. Sa harap, may windshield na may malambot na palda para proteksyon sa driver at puti ang gilid ng mga gulong. Hindi bababa sa isa sa grupo ng motorsiklo ay may dagdag na ilaw at busina. Ito ang motorsiklo ng komandante ng escort group na laging sumusunod malapit sa kanang harapang pinto ng pangunahing sasakyan na sinasamahan. Sa kanyaring motorsiklo ay may radyo na nakakabit sa kanan ng likurang pakpak. Noong dekada 70, ang mga pinuno ng politika ng Republikang Sosyalistang Soviet ng Ukraine ay nagbigay ng utos sa pabrika sa Kiev na bumuo ng modelong Escort 73. Hindi naging madali para sa mga manggagawa ng pabrika ang proyekto, pero natapos ito pagsapit ng 74. 25 motorsiklong solo ang ipinadala sa GAI ng Kiev at kalaunan napansin din ito sa Moscow. Sa huling bahagi ng dekada 70, nabuo nila ang modelong Escort 78 mula sa karanasan sa paggawa ng kagamitang pampalakasan. Ang makina ng Escort na Dnieper ay mula sa motocross na modelong Dnieper 700 at 50 SK01. Ang makinang ito ay may 60 kabayo sa humigit kumulang 7,000 at 500 revolusyon kada minuto. Ngunit para sa espesyal na garahe, ginawa itong 50 kabayo. Sapat ang lakas na ito para umabot ang motorsiklo ng 100 at 50 kph at matiyak ang pagiging maasahan ng makina. Dahil planong i-export ang modelong ito, kahit nung prototype pa lang, nagkaroon din ito ng sibilyang pangalan. Dnepr 14-9. Ang Napier 14 Escort motorsiklo ay solo tuwing taginit at may sidecar tuwing taglamig na idinisenyo hindi para sa pasahero kundi para sa katatagan ng motorsiklo sa malamig na panahon. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 80, handa na ang Napier 14 EM. Mahigit 1 taon pang sinubok at pinino ang motorsiklo.
Ang batch ng 25 unit ay dumating sa garahe ng Kremlin noong Mayo, 1989. Ang mga Dnieper ay nagsilbi sa escort service hanggang taong 93. Maging sa mga paglabas tuwing taglamig gamit ang sidecar ay nagamit pa hanggang 1,976 nang tuluyan na silang pinalitang ng mga sasakyang imported. Noong kalagitnaan ng dekada 80, gumawa sila ng mga prototype ng IZH motorsiklo para sa espesyal na garahe. Ang una rito ay ang IZH Leader na may maraming plastic na panel. Plano nilang lagyan ito ng rotary na 2 seksyon na makina na RD600 at isa na may kapasidad na 600 at 13 kubiko at lakas na 52 kabayo. Ang makina ay dinevelop ng mga inhinyero mula Togliatti at sa maraming aspeto ay pinag-isa sa mga rotor ng VADS na natest na ng mga espesyal na serbisyo sa mga sasakyan. Pangalawa, IZH Vega. Tinitingnan nila ang opsyon na lagyan ang Vega ng rotary engine ng VNII Motoprom sa Serpukhov at Vetvinom na gawa ng Smash. At para sa pagsubok ng undercarriage, minadaling ikinabit ang makina mula sa Dnieper sa isa sa mga prototype. Ang IZH 8200 at isa Vega na may 2 seksyon na rotary engine na may kapasidad na 736cc ay may pagmamalaki ang lakas na 87 kabayo at pinakamataas na bilis na nasa 200 km kada oras. Maganda na ang mga numerong ito para sa dekada 80. Agad na napansin ang sasakyan, kapwa ng mga opisyal ng Ministry of Internal Affairs at ng garahe para sa espesyal na layunin. May plano ang mga lumika ng Vega na simulan ang seryeng produksyon ng rotary na IDS at i-export ito sa mga ahensyang pansiguridad ng ibang bansa. Ngunit hindi ito natupad. Nagkawatak-watak ang unyon at napabayaan ang proyekto. Dahil sa pagbagsak ng USSR at hirap sa paglipat sa kapitalismo, lalong humina ang hindi namumukod tanging industriya ng motorsiklo. Hindi na rin naiwasan ang paglipat ng espesyal na garahe sa mga dayuhang sasakyan. Sa nakaraang 5 o 6 na taon, paminsan ginugulo ng balita ang internet. Heto, ang Kalashnikov Company na galing sa IDSmash ay minsan nagpapakita ng prototype, minsan nag-uumpisa ng produksyon ng IDS Cartridge Escort motorcycle at may pagkakataon ding naglalabas ng bersyong pambibili ng sibilyan. Sa totoo lang, malabo talagang usapin yan. Ang cartridge ay nangangakong magiging sobrang bigat, mga 510 kilo sa solong bersyon na walang sidecar, 6 na silindrong boxer engine na may 100 at 50 kabayo. Hindi ba galing sa Goldwyn yon? Mula 0 hanggang 100 sa 3.5 segundo at may pinakamataas na bilis na 250. Pero ngayon, wala pa siya sa Cortege. Sa mga nakaraang ilang taon, mukhang binigyan ng prioridad ang electric na motorsiklo na Aurus Merlon na may 170 lakas kabayong makina at medyo mas mabigat ang timbang kumpara sa Cortege. Ang makinang ito ay nakita sa Cortege noong 2024. Alam niyo ba kung ano ang problema rito? Ang paggawa ng 25 hanggang 30 piraso ng Mototechnica at higit pa ron ay hindi na kailangan para sa garahe ng Kremlin, hindi ito muling pagbuhay sa industriya ng motorsiklo o paglikha ng pangmaramihan at abot kayang lokal na motorsiklo. Kaya kahit 30 Aurus o BMW, halos pareho lang naman yan. Hindi ito makakaapekto sa mga sektor ng pambansang ekonomiya. Sa ika-4 na kabanatang ito mga kaibigan, ibubuhod ko ang impormasyon ukol sa mga motorsiklo ng pulisya sa Europa. Tulad ng alam ninyo sa kasaysayan, Europa ang duyan ng paggawa ng motorsiklo, lalo na ang Britanya, Alemanya, Pransya, Czechia at sa ilang antas ang Italia. Sa simula ng ika-20 siglo, maraming iba't ibang mga kumpanya sa Europa na sumubok ng kanilang kapalaran sa paggawa ng mga motorsiklo. Marami sa kanila ang tumigil matapos ang ilang dekada dahil hindi kinaya ang kompetisyon o iba pang problemang pumigil sa produksyon. Sa simula, ang Britanya ang naging pinaka-progresibo sa paggamit ng mga motorsiklo para sa serbisyo ng pulisya. Doon, opisyal na ginamit ang 2 gulong na sasakyan ng mga tagapagpatupad ng batas noong 1921. Gayunpaman, posibleng gumagamit na ng motorsiklo ang mga constable noon sa kanilang pribadong kapasidad. Siyempre, lokal ang mga motorsiklo ng pulisya. AGS, BSA, Ariel, Matchless, Triumph, Norton at Abagape. Tulad sa ibang lugar, tinitingnan ng mga tagapagpatupad ng batas ang halaga, pagiging maasahan, pagganap at kakayahan sa pagmamaniobra ng mga sasakyan. Pero huwag nating kalimutan ang mundong ginagalawan natin. Sa isang panig ng timbangan ang lohika, sa kabila naman ang interes ng iba. Para sa gumagawa ng motorsiklo, pinakamalaking saya ang makakuha ng kontrata sa gobyerno. Totoo yan, maniwala ka.
Hindi lang ito tungkol sa Britanya, kundi sa buong sistema. Sa buong mundo, sa mga opisina, may mga iniaabot na sobre, may mga madidilim na kasunduan at nilalakad ang interes ng ilang tao at kumpanya sa lahat ng panahon. Balik tayo sa Britanya. Isa rin dun ang isa sa unang nabanggit tungkol sa babaeng pulis na nagmomotorsiklo. Sa diaryong ito, may binanggit na ilang babae. Sa litrato, isang babae na ang apelido ay Lods ang nakaupo sa motorsiklong AJS 300 at 50 taong 1,900 at 20. Binanggit din sa artikulo sina Ginang Rosa SB, dating babaeng pulis noong 1,900 at 28 at mga babaeng pulis na sina Franklin at Byrne. Sa litratong ito, si Janet Gray ay nasa kanyang AJS motorsiklo at tumatanggap ng tagubilin mula kay Superintendent Shellsville sa Lydney Police Station. Taong 1,920. Sa pagtatapos ng dekada 20, karaniwan na ang babaeng nagmomotorsiklo sa serbisyo. Bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, madalas gamitin ng pulisya ang motorsiklo, may sidecar man o wala. Matapos ang digmaan, ganon pa rin, bumagsak ang Imperyong Britaniko at naging matipid sila nung huling dekada 40. Sana natatandaan ninyo. Sa simula ng kwento, nabanggit ko na ang gamit na kagamitan ay depende sa ekonomiya ng bansa. Gayun din ang antas ng krimen. Kaya nga, sa pagtatapos ng 40 at simula ng 50 dekada, naharap ang pulisya sa kakulangan ng tauhan at ang mga konstableng nagrorunda ng naglalakad ay hindi naging epektibo sa pag-ikot sa mas pinalaking mga nasasakupang lugar gamit lamang ang kanilang mga paa. Naging usapin ang pagdaragdag ng mga sasakyang demotor sa mga unit. Alam ng mga namumuno na mahal ang klasikong motorsiklo na malaki ang makina, kaya nagtuon sila sa mas simpleng sasakyan. Para sa simpleng pagpapatrolya, ang mga Italianong motor-scooter na Lambretta at Vespa, pati na rin ang mga lokal na gawa na Douglas Vespa ay naging angkop. Ang magagaan na kopya ng German na DKV BSA Bantam, 125 at 150 magagaan na British na Francis Barnett, 125 at Velocet Little Engine, isang kakaibang motor-scooter motorsiklo na may maliit na post na makina. Para sa mas seryosong mga gawain, ginagamit ang 600 cc Ariel Norton at BSA Triumph Thunderbird Sunbeam S8. Noong dekada 50, umunlad ang mga espesyal na kagamitang ikinakabit sa mga motorsiklo at nilagyan ng radyo, ilaw at tunog na signal ang mga motorsiklo. Dapat ding banggitin ng kaunti pa ang tungkol kay Velocet Little Engine. Velocet Little Engine. Unang ipinakita ang sasakyang ito noong 1,900 at 48 at ginawa hanggang 1,900 at 70 isa na dumaan sa ilang pagbabago sa mga henerasyon. Si Little Engine, kahit na medyo komplikado, maselan at mahal ang pagkakagawa kumpara sa BSA Bantam, ay naging sobrang popular sa pulisya. Sabihin na nating, ang modelong ito, pati na rin ang kumpanyang Velocet ay malaking umaasa sa mga government contract. Paano nangyari yon? Nagtipon lang ba ang mga anay at nagtayo? Hindi anak, mga korap na opisyal ang may gawa niyan, tulad ko. Ang Velocet LE ay tinawag na Noddy Bike. Ang mga pulis sa Britanya, kapag sakay ng sasakyan, kabayo o motorsiklo, ay kailangang magbigay galang sa inspektor o mas mataas na opisyal. Pero pag nagmamaneho ng Velocet Little Engine o ibang motorsiklo, kailangan tanggalin ang isang kamay sa manibela. Napagpasyahan na pwedeng magpakita ng paggalang sa pagtango na sa Ingles ay noddy, kaya tinawag na noddies ang mga motopulis sa Britanya noon. Noong late 60s, tumaas ang motorisasyon ng bansa at dumami ang paglabag at aksidente sa kalsada. Dagdag pa rito, nagsimulang umusbong ang mga subkultura ng mga cafe racer, mods at iba pa na katulad nito. Para sa pagpapatrolya at pagharang, ginamit ang mga 600 at 50 at 700 at 50 na Norton Triumph at BSA. Gayunpaman, hindi na magtatagal ang industriya ng motorsiklo ng Britanya. Pumasok sa merkado ang mga Hapones na gumagawa ng mas mabilis, mas malakas at mas murang sasakyan. Tinamaan ng krisis ang Europa at kakaunti lang ang mga tatak na nakaligtas. Isa sa mga ito ang BMW. Simula dekada 70, napuno ng kanilang motorsiklo ang garahe ng pulisya sa maraming bansa. Sa Britanya, sinubukan ito noong 1,900 at 74 at ginamit ng kapulisan. Ito ay isang tagumpay na ikukwento ko sa inyo makalipas ang ilang minuto. Sa mga kumpanyang Briton, ang Norton ang pinakamatagal na nagsupply ng sasakyan sa pulisya at lumaban sa kalakaran mula 1,900 at 69 hanggang 1,900 at 76. Gumawa sila ng modelong Interpol na binuo mula sa sibilyang modelong komando na may mga makinang 750 at 850 kubiko sentimetro. Sa mga parehong taon, ang kumpanya ay minsang nagsasara, minsang nagsasanib sa iba at minsang naghihiwalay.
Sa huling bahagi ng dekada 70, binili ng Norton ang dokumentasyon at kagamitan ng kumpanyang Aleman na Hercules na gumagawa ng rotary na makina. Tumaya ang Norton sa rotary katulad ng kwento ng mga rotary na Eats ng Soviet. Pero mas malaki ang naging tagumpay ng mga Briton. Noong 1984 inilunsad ang rotary na Interpol 2 na may 2 rotor na makina na may kapasidad na 500 at 88 kubiko at lakas na 85 kabayo. Lumabas ang liquid cooling na Interpol 2A, kasunod si Norton Commander. Huwag itong ipagkamali sa modelong Comanda. Ang pangunahing kliyente ng makinang ito ay ang mga pulis, ngunit ang dami ng nagawa ay hindi ganun kaganda. Sa loob ng 4 na taon, 253 unit lamang ang nailabas. Ang rotor ay naging maselan, hindi maasahan at mahal. At sa huli, ang pulisya ay mas pinili ang mga dayuhang sasakyan tulad ng BMW, Yamaha, Honda at iba pa. Ayon sa mga talang koteho ng mga kanyang kamahal at Elizabeth, niya ang ikalawa. Lumitaw ang mga motorsiklong R1200 RT. Фигурировали мотоциклы BMW R1200 RT. Habang buhay pa ang industriya ng motorsiklo sa Britanya, syempre lokal ang gamit sa eskorta. Parehong pinakintab tulad ng mga escort na Dnieper at iba pang motorsiklo. Narating na natin ang BMW. Habang sinusulat ko ang script ng kwentong ito, iniisip ko kung paano nagawang ng kumpanyang muntik magsara matapos ang ikalawang digmaang pandigdig na maipasok ang kanilang motorsiklo sa ahensya ng halos 150 bansa. Sa ilang paraan, nalampasan pa nila ang Hapon. Matapos ang digmaan, gumawa ang BMW ng maliit na makinayang 1 silindro, pero pagsapit ng dekada 50, bumalik sila sa paggawa ng sikat nilang 2 silindrong boxer. Kasabay nito, sumali ang BMW sa mga karera, nagpakita ng magagandang resulta at kilala ang mga produkto ng kumpanya sa kalidad at tibay. Matapos ang ikalawang digmaang pandigdig, sumiklab ang boom ng murang maliit na motorsiklo sa Europa. Karamihan talaga hindi kayang bumili ng kotse. Ito ang BMW noong dekada 50, isa sa ilang kumpanyang Europeo na gumagawa ng sasakyan na may 500 hanggang 600 kubikong makina. Makakalaban lang nila ang mga kumpanyang Britaniko na Triumph, BSA at Norton. Noong dekada 50, unti-unti nang nasakop ang mga merkado. Sa panahong ito, napansin ng ilang mga ahensyang panseguridad sa Europa ang BMW. Una, may ilang kalamangan ang mga BMW, malalakas at matitibay na makina na may malaking kapasidad, stock na generator para sa ilaw at radyo nang walang pagbabago, mahusay na kontrol at pagiging maaasahan. Pangalawa, sa BMW pabrika pa lang, nilalagyan na agad ng mga gamit para sa pulisya tulad ng windshield, radyo, ilaw at iba pa. Mas mura ang gamit ng Aleman kaysa British kaya mahirap para kina Norton at Triumph makipagsabayan. At panghuli, ang BMW na gustong makakuha ng kontrata ay nag-aalok ng suporta sa ahensya sa maintenance ng kadamitan, supply ng pyesa at iba pang benepisyo. Narito ang isang nakakatuwang katotohanan para sa inyo. Nagdaos ang BMW ng aktibidad para sa mga pulis kung saan tinuruan silang magmaneho ng mga motorsiklong gawa ng BMW. Ito ang mga paraan para mapanatili ang kliyente at mapataas ang benta. Isa sa mga pinakaunang BMW na aktibong ginagamit ng mga otoridad ay ang modelong R50/2. 26 na kabayo ang lakas at pinakamataas na bilis na 140 kilometro kada oras. Magandang mga katangian para sa isang pulis na motorsiklo noong panahong yon. Noong kalagitnaan ng 60, nagkaroon ng krisis ang kumpanya dahil bumaba ang demand sa motorsiklo. Mas pinili ng yumamang mga Europeo na magkotse. Dahil sa tulong pinansyal ng pamilya Quant at matapang na desisyon, nalampasan ng BMW ang krisis ng industriya ng motorsiklo sa Europa. Kaya tuloy-tuloy ang pagbili ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas ng makinang ito at lumalawak ang merkado sa Estados Unidos, Britanya at iba pa. Kahit natalo ng mga Hapones ang ibang kumpanya ng motorsiklo, nanatiling supplier ng motorsiklo para sa pulisya ang BMW. Lagyan mo ng lahat ng dagdag na gamit ang Civic mo. Ito ang mga motorsiklong handa mula pabrika. Dahil sa mahusay na pulisiya ng BMW, sila pa rin ang nangunguna sa pagbibigay ng motorsiklo sa pulisya. Mga 13 hanggang 14 na taon nang nakalipas, nabanggit noon ng bilang na 100,000 motorsiklo na ipadala ng BMW sa kapulisan ng iba't ibang bansa sa paglipas ng panahon. Mas tumaas pa ang bilang ngayon. May ilan pa ring lumaban sa pananakop ng mga Aleman. Halimbawa, ang mga Pranses na kilala sa kasaysayan ng motorsiklo ay naiwan na lang noong dekada 70 na may motor scooter na lang.
Noong huling bahagi ng dekada 70, nagpasya ang kanilang Ministeryo ng Industriya at iba pang opisyal na muling buhayin ang paggawa ng malalaki at totoong motorsiklo. Nagkaroon ng paligsahan at ang nanalong proyekto ay mula kina Louis Bucaydo, Dominic Fabario at Thierry Granha, tatlong ininyero. Nagplano ang tatlo na gumawa ng malaking touring motorsiklo na pwede ring pang pulis gamit ang makina ng Citroen na kotse. Ang paggamit ng makina ng kotse ay nagpapabilis ng trabaho, nakakatipid at nagpapadali sa pag-aayos at maintenance ng motorsiklo sa hinaharap. Dito ipinanganak ang BFDI 313. Para mag-survive, kailangan ng suporta ng kumpanya. Kaya nagplanong gumawa ng BEF G300 na makipagkontrata sa lokal na gendarmeria para sa supply ng motorsiklo. Nakakatulong ito para maabot ang target na produksyon at ma-optimize ang presyo laban sa mga kakumpetensya. Kung magkagayon, kusa ring bibili ang mga pribadong mamimili ng lokal na produkto. Nakapasa sa mga pagsubok si BFDGI, inirekomenda para gamitin sa serbisyo at madalas ipinapakita sa parada at bilang escort ng mga pangunahing opisyal. Sa huli, umatras ang matataas na opisyal sa pangakong suportahan ang lokal na gumawa. Ilang taon lang, nalugi ang produksyon ng BIFDJI 1,300. Pagkatapos ng BFDJI 1,300, si Louis Bucaydo ay nasangkot pa sa dalawang proyekto. Ang Moto Francés 650, isang motorsiklo na kahawig ng mga Dnieper at Ural natin, at ang Bacarda Era. Parehong ginawa ang dalawang proyekto gamit ang mga makina ng sasakyan. At bawat proyekto, bukod sa pagbebenta sa mga sibilyan, ay planong ipamahagi rin sa pulisya. Pero mula ron, lahat ay binaliwala. Sa unang proyekto, parang isang buong kwentong detective at malinaw ang hayagang pagsabotahe mula sa ilang mga politiko. May kwento ako sa channel ko tungkol sa tatlong Pranses na motorsiklo. Pwede niyong panoorin para sa detalye. Sa huli, anong gamit ng Moto Patrol ng French Gendarmerie? Tama, BMW. Sa huling bahagi ng kabanata, magbabahagi ako ng kaunti tungkol sa natatanging bansang Europeo, ang Italia. Napaka-interesante ng kasaysayan ng industriya ng motorsiklo sa Italia at maaga rin nagsimulang gumamit ng motorsiklo ang mga tagapagpatupad ng batas sa mainit na Italia. Tiyak na panood mo na ang video ng mga eksenang nakikita mo ngayon. At oo, nangyayari ito sa Italia. Taong 1935 parada ng pulisya sa Roma. Kahanga-hanga talaga ang husay ng mga lalaking ito sa pagmamaneho. Matagal nang ginagamit sa serbisyo ang 500cc isang silindrong Moto Guzzi na may natatanging pahalang na silindro. Hanggang dekada 60, magaganda ang sasakyan. Pagpasok ng dekada 60, nakabangon ng Italia, dumami at bumilis ang mga sasakyan sa kalsada. At ang mga luma at maasahang 500cc ay naging hindi na haanong epektibo. Ang Moto Guzzi, tulad ng BMW noong mga panahong iyon, ay nagmamadaling maghanap ng posibleng solusyon sa problema ng bumababang benta. Mas mainam para sa kumpanya na ituloy ang pagbebenta ng motorsiklo sa pulisya dahil siguradong kita ito sa mga susunod na taon. Kailangan nilang lumika ng isang bagay na bago. Noong dekada 60, dinisenyo ni Inhinyero Moto Guzzi Giulio Cesare Carcana ang malaking 2-silindrong makina para sa bagong motorsiklo na angkop sa panahon. Una, plano niyang gawing 500 kubiko ang kapasidad, pero naisip din niyang gawing 750 kubiko para sa natatanging trisiklong mula mekanika na may pormulang 3-3 para sa tropang alpino. Hindi talaga naging matagumpay dahil komplikado at mahal. Sa huli, nabuo ang kalaunay naging maalamat na 90 gradong V-twin na inilagay pahaba sa mga frame ng Moto Guzzi. Inanunsyo ang ministerial na bidding para sa motorsiklo ng pulisya sa kalsada ng Italia. Ang mananalo ay motorsiklong kayang tumakbo ng 100,000 kilometro nang hindi kailangang i-overhaul ang makina at may pinakamababang maintenance cost. Ito ang perpektong oras na ikabit ang bagong makina ni Carcano sa motorsiklo. Noong 1964 inilunsad ng Moto Guzzi ang V7. Pinagsama ng makabagong proyekto ang maaasahang pamantayan ng sasakyan at mataas na kaginhawaan, kaya't naakit din ang interes ng mga dayuhang pulis lalo na sa Estados Unidos. Ang makina ng V7 ay may kapasidad na 703 cm kubiko at nakakabuo ng pinakamataas na 40 lakas kabayo. Umaabot ang bilis ng motorsiklo hanggang 160 km bawat oras. Sinimulan ang malaking produksyon para sa pulis at export noong 1966. Sa sumunod na taon, naging abot kaya na para sa masa ang V7 sa presyong 725,000 lira, mas mura kaysa sa mga kalabang Aleman at Ingles. Isa sa panalo sa Moto Guzzi ay ang mababa nitong presyo.
Noon, hindi lang Moto Guzzi ang Italianong kumpanya niyang sumubok kumuha ng malaking kontrata sa supply ng makina. Halos lahat ay nagpakita ng kanilang kakayahan. Gayunpaman, nais ng Ducati at dealer sa Amerika na mangguna kahit bumababa ang benta ng magagaan na motorsiklo. Noong 1959 iminungkahi ng Berliner Motor Corporation, distributor ng Ducati sa Amerika, na agresibong pasukin ng merkado sa paggawa ng kakumpetensya ng Harley at makuha ang kontrata ng mga departamento ng pulisya. Para magawa iyon, kailangan nilang gumawa ng isang tunay na muscle bike. Umabot pa si Berliner sa puntong nagpadala siya ng 2 Harley-Davidson na motorsiklo sa Italia. Halimbawa, isa para sa Ducati, isa para sa Moto Guzzi. Parang sinasabi niya, mga pare, gumawa kayo ng katulad nito at siguradong magiging magandang benta natin. Kaya ang Ducati at hindi ang alinmang kumpanyang Hapones ang unang gumaya sa Harley-Davidson. Noong 60, insay tinulungan ng Berliner sa gastos at pagdating ng 63, natapos na ang prototype ng Ducati 1200 at 60 Apollo. Sila ang nag-isip ng pangalan na parang programa ng NASA sa spaceflight. Noong dekada 60 ito, marahil ang pinakasikat na pangalan sa Estados Unidos. Oo, ang 1200 at 60 ay tumutukoy sa displacement ng V4 na makina. Sa simula, ang dambuhalang makinang ito ay nagbibigay ng 100 kabayo at pinapayagan ang mabigat na motorsiklo na umabot na hanggang 100 at 70 kilometro kada oras. Para sa paghahambing, ang Harley noong mga panahong yon ay umaabot lang ng mga 50 kabayo. Naging malinaw na kahit espesyal ang gulong, hindi nito kinaya ang lakas ng makina. Binaba nila sa 80 ang lakas pero nasisira pa rin ang gulon. Binaba pa nila sa 65 at dun lang naging katanggap-tanggap ang pagkasuot. Ibig sabihin, kaya ng sabayan ng BMW ang Ducati. Lumabas si Apollo sa Earls Court Motorcycle Show sa London noong Nobyembre 1000, 1964 at nagdulot ng malaking interes. Abala si Berliner sa pagplano ng pagsuplay ng mga motorsiklo sa mga pulis ng Amerika at paggawa ng mga promotional brochure at poster. Dapat sana $1,500 ang presyo sa Amerika at may pagkakataon si Ducati. Pero ang pamahalaang Italyano na nagsusubsidya kay Ducati ay nagpasya na ang limitadong merkado ay hindi sapat para bigyang katwiran ang gasto sa pagsesetup ng produksyon, kaya itinigil nila ang pagpupundo sa proyekto. Pagkalipas ng ilang taon, makikita ni Berliner ang Moto Guzzi V7. Sa motor na ito, magiging maayos na ang lahat. Ganito ang isang kawili-wiling kwento. Sa huli, sa pulisya ng Italia, makikita mo ang mga sasakyan ng Japanese Big Four, BMW, Moto Guzzi at minsan Ducati at MV Agusta. Sa kasalukuyan sa mga bansa sa Europa, nangingibabaw sa serbisyo ang mga motorsiklo ng BMW. Mayroon ding mga modelo ng motorsiklo ng Yamaha at napakakaraniwan ang modelong FJR 1300. Ang Honda naman, ang kanilang flagship na modelo para sa pulisya ay ang ST 1300. Ano pa ang makikita mo sa serbisyo? Depende sa layunin, mula sa simpleng low-power scooter na gamit ng pulisya ng Estonia o Pransya hanggang sa mabilis na sports bike para sa paghabol sa mga lumalabag. Halimbawa, itong BMWS 1000 RR sa Britanya o Kawasaki H2 sa Finland. H2 Финляндии. Sa huli kabanata, hindi ko tatalakayin lahat ng bansang di nabanggit, ngunit bibigyang pansin ko ang Japan. Pagkatapos, dadaanan natin ang ilang reyon ng mundo tulad ng China, India, Latin America at posibleng iba pang kawili-wiling katotohanan. Kaya Japan, alam ng lahat, noong simula, ang paggawa ng motorsiklo sa Japan ay nakabase sa mga mRNAi at maraming mga unang motorsiklo ay kinopya mula sa ibang bansa. Bagong ikalawang digmaang pandaigdig, iilan lang ang motorsiklong gawa sa Japan. Karamihan ng 2 gulong na sasakyan doon ay mula sa ibang bansa. At sa karamihan ng pagkakataon, ang anumang sasakyan noon ay ginagamit para sa serbisyo ng isang organisasyon, pampamahalaan man o komersyal. Sa Japan, unang ginamit ang motorsiklo ng pulisya noong 1918. Alam natin na noong dekada 1920, 220 ginagamit na ang mga motorsiklo sa pag-escort ng convoy ni Prinsipe Hirohito. Narito ang larawang ito na may petsang 1926 bilang patunay niyan. Ang motorsiklo na may sidecar ay isang Harley-Davidson modelong J. Noong dekada 20, hapon ang pangalawa sa Australia sa pinakamalaking importer ng Harley motorsiklo. Sa panahong ito, nagdadala rin sila ng mga Amerikanong sasakyang Indian
Henderson, mga British na Aegis, Triumph, Matchless, Norton, Douglas, Brock Superior at Velocet, mga Belgian na Sarolea at FN, pati na rin Husqvarna, Moto Guzzi, NSU at BMW. At ang ilan sa mga sasakyang ito ay tsak na ginamit ng pulisya. Kadalasan, ang pinakakaraniwan ay ang Harley Davidson. May kumpanyang gumagawa ng motorsiklo na Meguro na kalaunan ay isinama sa Kawasaki. Noong unang bahagi ng dekada 30, natutunan nilang gumawa ng 500cc na isang silindrong makina na kahawig ng BSA. At noong 1937, inilunsad ang unang mass-produced na motorsiklo na Meguro Z 77. Ang 500cc ay may 11 lakas kabayo at ang motorsiklo ng Meguro ay umaabot ng hanggang 70 kilometro bawat oras. Noong 1939 ito ay tinanggap para gamitin ng Metropolitan Police ng Tokyo. Noong panahong iyon, ang Z77 ang nanghungguna sa mga motorsiklo na may malaking displacement ng makina sa Japan. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, may humigit kumulang 150 kumpanya at kumpanya na nagsisiksikan sa larangan ng paggawa ng motorsiklo. Pagsapit ng dekada 60, halos lahat sila ay nabankrupt at big apat na lang ang natira. Karamihan dito ay mababang kubikadang motorsiklo at noong 50s, hindi agad isinuko ng Meguro ang pagiging nangungguna. Noong 1955 inilunsad ang unang 2 silindrong modelo ng kumpanya na tinawag na T1. Ito ang pinakamalakas na Japanese motorsiklo noon. At ang inline na 4-stroke na twin na may 650cc na displacement at 29.5 na kabayo ay tiyak na kopya ng makina ng Triumph. Ang T1 ay pangunahing ginawa para sa pulisya. Matapos ang isang taon, inilabas ang Z7, pinahusay na bersyon ng 500 na minahal din ng mga tagapagtanggol ng batas. Sa huling bahagi ng 50, nagkaproblema sa pera ang Meguro dahil sa hindi naging matagumpay at mas mahal nitong magagaan na motorsiklo kumpara sa kalaban. Noong dekada 60, binili sila ng Kawasaki. Tulad ng sa buong mundo, ang mga ahensyang panseguridad sa Japan ay tumutok sa malalaki, mabilis at maasahang mga motorsiklo. Partikular na sa mga motorsiklo ng Kawasaki W Series. Sa mga sumunod na taon, pinipili ng mga ahensya sa Japan ang kadamitan ayon sa kanilang pangangailangan. Ang pinakasikat na motorsiklo sa serbisyo ay naging Honda CB 750EF noong dekada 80 at simula ng dekada 90 at pagkatapos ay ang VFR. 800p mula dekada 90 hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ang industriya ng motorsiklo sa China noong dekada 50 sa tulong ng Unyong Sobyet na nagtulak sa paggawa ng kopya ng M72 Changjiang ang tatak at aktibo pa rin ngayon. Noong dekada 60 sa Shanghai, ginawa nila ang Donghai 700 at 51 motorsiklo na may sidecar at makinang ginaya mula sa Triumph. Pamunahing para sa militar ang mga sasakyan, ngunit maaaring ginamit din ito ng ilang pulis. Lumipas ang panahon at naging pandaigdigang pabrika ang People's Republic of China kasama na ang paggawa ng motorsiklo. Tumaas ng malaki ang bilang ng kumpanya. Sa ngayon, gumagamit ang pulisya ng China ng maraming motorsiklo. Simula sa mga scooter at magagaan na 100 at 25cc at 250cc hanggang sa mga flagship na malalaking makina. Halimbawa, ang CEF Moto 1250J na may 140 lakas kabayo na V-twin na dinevelop kasama ng KTEM. Ito ay itinatampok bilang pangunahing plataporma para sa mga pangangailangan ng pulisya. Sa Hilagang Korea, ginagamit sa serbisyo ang mga Chinese na motorsiklo na may maliit na makina. Sa India naman, ito ang pinakamalaking motorsiklo merkado sa mundo at noong 2017 nalampasan nito ang China. Ngayon, may humigit kumulang 40 milyong motorsiklo roon. Malaki ang pagkakaiba-iba ng mga pulis na 2 gulong na sasakyan sa India at dahil sa mainit na klima, kaginhawaan ng paggamit at pagiging mura, napakarami nito roon. Pinakaseryosong motorsiklo sa serbisyo ng pulisya ay ang Harley Davidson Street 750. Ginagamit lang ito ng pulisya ng Kolkata at Gujarat sa espesyal na okasyon, hindi para sa regular na pagpapatrolya. May mga gamit ding Honda tulad ng CBR 250R at ang pinakasikat na scooter sa India na Honda Activa. Isang magandang solusyon para sa mga babaeng patrol na unit. Ang iba pang mga sasakyan ay mula sa mga lokal na tatak, TVS, Bajaj, Hero at Royal Enfield. Sa Latin America noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, malawakang ginagamit ang Harley.
Kalaunan, naging laganap din ang BMW at mga sasakyan mula sa mga tatak na Hapones. Gayunpaman, may isang napaka-interesanteng kaso sa Brazil tungkol sa motorsiklong Amazonas. Ang Amazonas, 1,600 ay patunay kung paano nangarap ang dalawang lalaki mula Sao Paulo na magmaneho ng motorsiklong tulad ng Harley kahit walang pambili mula Amerika. Nagdesisyon sina Luis Gomi at Jose Bestona na gumawa ng sariling motorsiklo gamit ang materyales mula sa Brazil. Para sa makina, pinili nila ang power unit mula sa Volkswagen Beetle at ang iba pang mga pyesa ay kinuha nila mula sa lokal na junk shop. Maaring nagtapos lang sana ang kanilang pagsisikap sa paggawa ng ilang lumang motor, pero dumating ang isang mamumuhunan at iminungkahi na ipakita ang teknolohiyang ito sa pulisya ng Brazil at kumita na rin ng pera. Lalo na't karamihan sa Harley na ibinigay sa pulis noong dekada 30 at 40 ay sira-sira na. Nagustuhan ng mga opisyal ng kagawaran ng panloob na mga gawain ang ideya at mula noong 1978 hanggang 1986 mahigit 300 Amazonas na motorsiklo ang naibigay sa pulisya. Kalaunan, nagka-problema sa pananalapi ang kumpanya kaya tumigil ang produksyon. Lumipat din ang mga ahensya sa paggamit ng imported na kagamitan. Partikular, matagal ko nang napansin na noong dekada 2010 sa Rio de Janeiro, ginagamit ang mga Yamaha XT600 at 60R na motorsiklo para sa habulan sa makikitid na kalsada ng mga favela sa maburol na lugar. Bakit ko nga ba napansin ang motor na ito? Simple lang, mula 2016 hanggang 2022, naging masaya akong may-ari ng ganitong makina pero sa bersyong X-Motard. Sa iba't ibang panahon sa mga bansa na walang sariling paggawa ng motorsiklo, makikita sa pulisya ang Harley, BMW at mga motorsiklong Hapones. Ang pagpili ng modelo at laki ng makina ay depende sa mga gagawin. Mga kaibigan, dito natatapos ang aking kwento. Mahigit 1 oras nating tinalakay ang kasaysayan ng paggamit ng motorsiklo sa pulisya ng iba't ibang bansa. Hindi lang ito lahat. Kung gugustuhin, marami pa tayong matutuklasang kawili-wiling katotohanan, kwento at dikilalang modelo ng sasakyan. Sa palagay ko, sapat na ang impormasyong ito para sa pangkalahatang pag-unawa. Sana nagustuhan ninyo ang episode na ito. Kung totoo yan, alam nyo na siguro paano suportahan ang aking pagsisikap. I-share nyo ang episode na ito sa inyong mga kakilala at kaibigan, mang-iwan ng komento. At para hindi ma-miss ang mga bagong episode, mag-subscribe na kayo kung hindi pa ninyo nagagawa. Pwede nyong suportahan ang aking pagsisikap sa pamamagitan ng donasyon gamit ang nakapin na detalye sa komento. Salamat sa oras, kasama ninyo ang channel na Crash Moto. Hanggang sa muli!